Hello mga ka-J3 Piso Wi-Fi at mga ka-Piso Wi-Fi. So, sa video natin na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-reflash ng Ado OS. So, Ado OS ang gagamitin natin. Siyempre, unang-una, dapat may laptop kayo. Tapos, may card reader kayo. Yan, card reader. So, hindi po kami sponsor ng Ugreen ha. So, ito lang talaga ang recommended ko na gamitin kasi medyo magandang klase ang Ugreen. So yan, after kapag meron na po kayong card reader, so patayin nyo po yung bendo, tapos tanggalin yung SD card. Pagkatapos po is ilagay dito sa card reader na ito. Ayaw mag-focus ng camera natin. Ayan. Tapos, pag nakalock na siya, punta tayo ng laptop, tapos isaksak natin. So, syempre, sa mga slot ng USB. So, yan. Pag nakita nyo yung ganyan, may lalabas po na format yan. So, make sure po na i-format nyo para sigurado tayo na walang mga masisira or walang mag-aaberya sa pag-format natin. So, format natin. Tapos, yan lang. Sundan nyo lang po itong ginagawa ko para po ito sa mga Ado system or adopisoft.com ang gamit. So yan. So dahil naka-format na tayo, exit na natin to. Exit din natin yan. So yan, exit din. Tapos punta po kayo ng Chrome. Yan. Ang dito po sa Chrome, ang itatype nyo ay Ado. Yan, sundan nyo lang po Ado Pisoft.com. Tapos enter lang. So lalabas po si Ado ng ganito. So piliin nyo lang po yung download. Yan. Dito po sa download, makikita nyo rito kung ano-anong mga board ang gamit nyo. So, ang kadalasan po natin ginagamit ay Orange Pi 1 or Orange Pi PC. So, dahil kunwari Orange Pi 1 ang lalagyan natin, so kiklik natin yung Orange Pi 1. Pag Orange Pi PC, Orange Pi PC din. Pag RPI naman o Raspberry, ito naman po ang pipiliin natin. So, click natin itong Orange Pi 1. Click natin. So, sundan nyo lang. Tapos, pag napasok po kayo dito, makikita nyo naman dito, sa kanan ay light version, sa kabila is, sa left side is business version. So, pipiliin nyo po yung business version. Tapos, sa business version po, meron dito dalawang option. Yung nasa taas po, yung VLAN, yung nasa baba ay USB to LAN. So, mamimili po kayo. Pag hindi po kayo naka-VLAN, make sure po na wag nyong kiklik yung VLAN. Pag naka-USB LAN po kayo, ito i-kiklik nyo. Pag naka-VLAN naman po kayo, make sure po na wag nyong i-kiklik yung USB LAN kasi yung VLAN po ang kailangan yung file. So, dahil hindi tayo naka-VLAN, i-kiklik lang natin dito sa USB LAN. Click lang ng download. Yan. Magda-download po yan. Yan. Click nyo lang po ng ganyan. Tapos, magda-download na po siya. Download anyway. Yan. Yan. So, makikita nyo dito siya napunta. Sa download na to. Yan. Nagda-download na siya. So, antayin nyo po siyang matapos mag-download. Ang version po, kung ano po yung pinaka-latest version po, yun po ang pipiliin nyo. Kasi minsan ang version dyan is yung mga old version na, kasi kunwari, matagal nyo na nabili sa amin yung bendo. So, pag ganyan nyo po i-reflash, syempre, yung latest version po, ang nakalagay dyan is version 5.1.3. Yun po ang piliin nyo. After po nyan ma-download, punta naman po kayo dito, mag-open kayo ng isang tab. I-click nyo naman po. Click kayo. Ayan. Open kayo ng isang tab. Ang hanapin nyo naman po ay Balena. Balena Etcher. Ito po siya. Oh. Balena Etcher or ito. So, i-click ko na lang itong nasa taas. Yan. Tapos, piliin nyo po ito. Click nyo lang. Yan.
Tapos, click nyo lang yung din po yung download Acer. So, click nyo natin. Yan. So, pag lumabas po ito, piliin nyo po yung, sa akin kasi is 64-bit. So, click nyo lang po itong 64-bit. Yan po installer nakalagay, installer. Dito kasi portable. So, iba-iba. So, ang piliin natin ay Acer for Windows 86 or 64 installer. So, yan, 64-bit siya. Click lang natin tong download. Yan. So, nakita natin dito, dalawa na yung nagda-download. Isang Balena Acer at isang Ado. Yan. Pag na-download na po yan, kailangan ma-install nyo siya. So, pakita natin, antayin natin yung pagda-download nyan. So, para po sa mga ibang tutorial natin or video regarding sa Piso Wi-Fi, mas marami po tayong naka-upload sa J3 Ronda na channel kumpara dito sa J3 Piso Wi-Fi natin na channel. Pero, hayaan nyo po na makumpleto ko uli yung mga video natin dito sa J3 Piso Wi-Fi para kahit saang channel po kayo maghanap regarding sa Piso Wi-Fi. So, kung dito kayo mapupunta sa Piso Wi-Fi, ay meron din po kayong mga makikitang video rito na kailangan nyo. So, eto, dahil na-download na natin yung Balena Acer, pwede po kayo dito mag-direct, mag-install, or pumunta dito sa folder. Yan, dito po sa inyong laptop. Click nyo po yan. Nandito rin po yan sa downloads. Yan, no? So, dahil nandito ang Balena Acer, click natin, double click po. Yan. Pero may install na po ako Balena Acer. So, hindi ko alam kung gagana. So, agree lang. So, ayan. Possible na nagbukas na yung Balena Acer natin. Kaya lang, hindi nag-install kasi meron nga tayong dating Balena Acer. So, mag-a-appear siya sa screen. Antayin lang natin. So, yan. Pag okay na po itong Balena Acer nyo, punta po uli kayo dito sa dinownload yung files, yung Ado. Dahil tapos na, i-right click nyo po. Pag na-right click, itatapat nyo yung arrow dito sa Ado na files, extract natin. I-right click nyo po. Yan. Tapos, piliin nyo po yung extract here. Click natin yan. So, antayin po natin matapos mag-extract. Kapag hindi nyo po makita yung files na ganyan, download po kayo ng WinRAR. So, click nyo po WinRAR. Ay, type nyo po rito WinRAR. Ayan. Tapos, dito po sa download, click nyo yan. Lalabas po dyan yung WinRAR. Ito naman po. Ito po yung kiklik nyo. So, click nyo lang. Latest version, WinRAR. Click natin. So, yan. Piliin nyo naman po ito. WinRAR 6.23. 64-bit ako. So, pag 32-bit po yung laptop nyo or computer nyo, yun din po pipiliin nyo. So, dahil 64-bit ako, 64 pipiliin ko. So, yan. So, nag-download uli yan. So, makikita nyo uli dito nagda-download. So, makikita nyo pa rin yan dito sa folder nyo. So, eto siya. Dina-download yung WinRAR natin. Kapag hindi po ganito yung nakikita nyo na file sa inyong mga software, pwede nyo po gamitin, mag-download kayo ng WinRAR. So, after natin ma-download yung WinRAR, lalabas naman yan, i-install nyo lang din po yon. So, ayan, tapos na yung WinRAR. Kunwari, yan, tapos na yung WinRAR. Do-double click nyo lang din po yan. Tapos, yes. Tapos, install. Yan. Make sure po na may check lahat to. Pag minsan po kasi walang check yung iba dyan, i-click nyo lang po ito. Itong icon na to.
magkakaroon na po ng check yan. Pero pwede nyo naman pong manu-manuhin. So, ganyan, walang check. Kunwari ito, lagyan nyo po ng check, manu-mano. Yan. Pero kung ayaw nyo po ng manu-mano, kunwari walang mga check, pag clinic nyo po ito, yan, magkaka-check lahat. And then, click lang po yung okay. And then, done. Yan. Tapos, close lang po ito. So, yan. Pag okay na po, pwede na natin buksan yung Balena Nature natin. So, pag nabuksan na natin yon, yan. Click lang po natin ito. Tapos, dito po tayo sa download natin. So, ito na po yung in-extract natin. Click mo lang. Double click po. Pwedeng double click. Direkta na po siya sa pagpa-flash. Pwede naman pong one click, tapos pipindutin nyo po yung open. Ito. So, dahil gusto ko double click, pag nakita ko po ganyan, double click. Yan. Tapos, select po yung target. Tapos, syempre, makikita nyo po rito yung ano nyo, yung SD card nyo. Yan, makita nyo yung SD card, tapos click mo lang yan, tapos select, yan, tapos flash, yan, tapos confirm, yes, yan, okay na po yung pagre-reflash nyo. Waiting nyo na lang po siya na matapos. So, sa mga wala po palang laptop, meron na po ako nabasa na pwede gamitin ang cellphone, pero hindi ko pa po tinatry, kaya hindi ko pa siya recommended. Kung may idea po kayo, pwede nyo pong itry. Ay, gago yung opa ko. Yung alam mo yung fruit niya, tapos lang nito. Yung fruit niya, sa storage yung... So, pwede nyo pong itry yung ganon. Tapos, yung mga walang card reader, pwede nyo rin pong itry na gamitin yung cellphone. Pero, hindi ko pa po siya recommended dahil hindi ko pa po siya tinatry. So, lagi lang po ang gamit ko is laptop saka card reader. So, hindi ko pa po na-try yung sa cellphone ang gamit. Yan. So, after po ng validating, tapos na po tayo mag-reflash. So, antayin na lang po natin yan. Yan. So, after nyan, magiging successful na yung ating pagka-flash ng SD card. So, yan. Pag ganito, okay na po siya. Flash completed. So, X nyo lang po ito. Tapos, wag nyo na pong i-eject yung SD card nyo. Bunutin nyo na lang po rekta yung, yan. Bunutin nyo na lang po rekta yung card reader. Yan. So, okay na po. Natapos na po i-reflash yung ating SD card gamit ang Ado software. So, yon. Pwede na po natin ibalik ito sa Bendo. So, sana po nakatulong ang video na to regarding sa pagre-reflash nyo ng Ado software sa inyo mga Bendo. Maraming salamat po. Don't forget po to subscribe. Bye-bye.